Magandang buhay! Kumusta na kayo? Pasensya na kayo sa aking boses dahil ngayon ay panahon ng tag-init, no? Si Teacher Aiza ay medyo tinamaan ng ubo at sipon. Pero hindi yun magiging hadlang para ipagpatuloy ang ating pag-aaral at pagkatuto ng mga bagong aralin, lalong-lalo na sa ESP 5. Dahil napakahalaga ng ating aralin para sa linggong ito, no? Para sa ating quarter 4, week 5, ang ating tatalakayin ay pagpapasalamat sa Diyos. Bakit ba dapat tayo magpasalamat sa Diyos? Magpasalamat kay Ama, magpasalamat sa ating lumikha o sa kung anino man o ano man yung tawag natin sa ating tagapagligtas. So, bakit kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya? So, yan ang ating tatalakayin para sa buong linggong ito. So, handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin yung ating pag-aaral para sa linggong ito. Para sa ating balik-aral, no? Para sa ating unang gawain, gamit ang format sa ibaba o yung susunod na pahina o slide natin, magbigay ka ng 3 nagawa mong pagtulong at pagkalinga sa iyong kapwa nitong nagdaang isang linggo. Tiyakin na mailalagay mo kung sino ang ginawan mo ng pagtulong at kung ano ang tulong na iyong ginawa. Sagutin din ang mga gabay na tanong. Okay, so dito, no, pumunta tayo sa susunod na pahina. So ano ba yung nagawa mong mabuti sa iyong kapwa? Halimbawa, nakapulot ka ba ng pitaka at ibinalik mo ito, hinanap mo yung may-ari? Halimbawa, ito ba ang, o kaya nalaman mo na yung wallet pala ay sa kaklase mo o sa isang bata mula sa ibang section? Ano pa ba yung pagtulong? O nakita mo halimbawa yung isang bata sa grade 1, nabigat siya sa kanyang bag at tinulungan mo siya, no? Nabitbitin ito pababa ng kanyang classroom, halimbawa nasa 2nd floor yung kanyang classroom. So, ano ba yung mga mabuting bagay na nagawa mo o sino-sino ba yung mga tao na iyong natulungan? So, ilagay mo yan dito, no, sa pahinang ito. So, maaari mo itong kopyahin sa iyong kwaderno o sa iyong sagutang papel. At syempre, huwag mo kalimutang ilagay yung pangalan. O halimbawa, yung kaibigan mo naman, mayroon siyang hindi naunawaan sa kanyang asignatura or sa inyong takdang aralin at tinulungan mo siya, no? Hindi mo binigay yung sagot pero tinuruan mo siya sa yung paraan kung paano niya makukuha yung sagot. So, pwede na yung mga ganon. So, yung mga maliliit na bagay ay malaki, no? Yung naitutulong nun sa ating kapwa. Maaring sa tingin natin, malit na bagay lang yon, pero doon sa mga taong natulungan natin ay napakalaki o napakahalaga ng tulong na ibinahagi mo sa kanila, lalo na yung paglalaan mo ng oras para sila ay matulungan. O kaya naman, may isa kang bata na nakita na umiiyak kasi ang tagal dumating halimbawa ng sundo. So, binilhan mo siya ng candy o binigyan mo siya ng tinapay o juice para malibang siya habang hinihintay yung sundo niya. So, yung mga ganong maliliit na bagay na nagpapakita tayo ng pagkalinga sa ating kapwa ay napakagandang gawain bilang isang mag-aaral. So, narito yung mga gabay na tanong. So, ano raw ba yung nararamdaman mo matapos mong gumawa ng pagtulong o pagkalinga sa kapwa? So, ipaliwanag ito. At sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagtulong at pagkalinga sa kapwa? No? Bakit ba dapat tayong tumutulong sa ating kapwa? Ma'am, paano yun? Wala namang tumutulong sa akin, pero dapat ba tumutulong pa rin ako sa kapwa ko? So, syempre, no? Kumbaga, dapat hindi rin tayo naghihintay ng kapalit kapag gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. So, hayaan na natin na yung good karma ang magbalik nito sa atin. Kung naniniwala kayo sa karma. Kung hindi naman, imposible na imposibleng walang gagawa ng maganda sa iyo, di ba? Kapag gumawa ka ng maganda sa kapwa, siguradong babalik at babalik yan sa inyo. At pagkatapos mong masagot ang mga tanong na yan, gamit ang salitang salamat, paano mo maipapakita ang pasasalamat sa Diyos?
Yan, no? Napaka-ikling salita ng salamat, pero kapag binigkas mo ito ng buong puso, no, galing sa puso mo, so siguradong titi mo ito sa taong pinagsabihan mo nito. So ngayon, mula sa salitang salamat, no, ipakita mo kung paano mo pinararating at naipakikita ang pasasalamat mo sa Diyos. Ayan. So, halimbawa, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ako ay gumagawa ng mabuti araw-araw. Lagi akong nagdarasal. Ganon yung halimbawa natin. So, pwede po ninyong palitan yon at dagdagan pa ng mas magaganda pang mga sagot. Okay. At dahil dyan, tutungo na tayo sa ating paksa para sa linggong ito. At gaya ng aking sinabi, ito nga ay ang pagpapasalamat sa Diyos. Mahalaga sa atin ang pasasalamat sa Diyos at sa ating kapwa sapagkat pinapahalaga nito ang mga natanggap, natatanggap, at tatanggapin pang biyaya na maaaring humantong sa matibay na pananampalataya. Tayo bilang mga Pilipino, no, at napakarami sa atin malaking bahagdan, no, sa ating mga Pilipino ay Katoliko. Kung ang ating mga ibang kapatid na Pilipino ay may iba silang mga relihiyon, yung mga kapatid nating Muslim, yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, lahat tayo ay nagpapasalamat, no, sa kinikilala nating lumikha. Dahil sa pamamagitan nito, no, pinapakita natin yung pagpapahalaga natin sa mga biyayang nakuha na natin o natanggap na natin, kasalukuyan nating tinatanggap at tatanggapin pa nating mga biyaya. No, ito yung nagpapatibay o nagpapatatag ng ating pananampalataya. 'Di ba? Pag nagdarasal tayo, madalas lagi tayong humihiling, no, ng mga nais nating mangyari sa buhay natin. Pero bago tayo humiling, huwag muna nating kalimutan na magpasalamat, 'di ba? Yung pagmulat daw natin sa bawat umaga ay napakalaking biyaya na tinatanggap natin o tinatamasa natin mula sa may kapal. Kasi syempre, kapag hindi na tayo nakamulat, ibig sabihin wala na tayong buhay, no, mula sa Kanya. Kaya yung pagmulat pa lang natin sa umaga, mahalaga na tayo ay nagpapahiwatig na at nagbibigay ng pasasalamat at pagpupugay sa Panginoon o sa ating lumikha. Ayan. So, ganun din yung sa mga natatanggap natin, mga dumarating na blessing, no, napakaraming blessing na dumarating sa atin sa buhay, no, o sa buhay natin. Minsan nakala lang natin wala dahil natatabunan yun ng mga pagsubok na hinaharap natin sa araw-araw. Pero imposibleng wala tayong biyayang tinatanggap sa araw-araw at yung mga tatanggapin pa nating biyaya sa hinaharap. So ito yung nagpapatatag lalo sa ating pananampalataya. Karaniwan ng pasasalamat ay naipapamala sa pamamagitan ng panalangin, pero mas madali itong maipakita sa pamamagitan ng pagtulong at pagkalinga sa kapwa upang maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Kasi sabi, di ba, kung ano daw yung ginagawa natin sa kapwa natin, yun na rin daw ang ginagawa natin sa ating lumikha, sa ating Panginoon, o sa ating Diyos. No? Kung bago kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siya na rin ginawa mo sa Kanya. So kung gumagawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, no, nanguha tayo ng gamit ng kaklase natin, kinukuha natin ng pera nila, pinipilit mong kunin yung baon niya. So parang ganun na rin yung ginagawa natin sa Panginoon. So although sabi nga dito, isa sa pinakamadali, no, karaniwan nating ginagawang pagpapasalamat ay ang pagdarasal. Pero syempre isa sa pinakamadali at lagi-lagi nating ginagawa ay ang yung pakikisalamuha sa kapwa at yung pagtulong sa kanila, yung pagkalinga, pagbibigay ng care, di ba? Ay isang magandang gawain
no, na nagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Kasi sa pamamagitan ng pagtulong, no, doon din nila nararamdaman na yung blessing, 'di ba? Sabi nga nila, maging blessing tayo sa kapwa natin. Huwag tayong maging maging sanhi ng kanilang paghihirap, no? Huwag tayong maging sanhi ng kanilang kalungkutan. Yan. So sa bawat tao na gumagawa ng mabuti sa atin, sila yung mga blessing natin sa buhay. At syempre, gusto rin natin maging blessing sa ating kapwa, kaya sikapin natin gumawa ng mabuti. Araw-araw. Maliit man o malaki ang natanggap o nararanasan na nakakapagpagaan sa iyong buhay, ay dapat mo itong ipagpasalamat. Napabuti ang iyong pakiramdam at ikaw ay nasiyahan na siyang mahalaga sa atin, maging ito man ay espiritual o material. So gaya nga nung binanggit natin kanina, no, maliit man o malaki, yung blessing na dumarating sa buhay natin, dapat natin itong ipagpasalamat. No? Yung araw-araw na nakakaraos tayo, no, sa ating buhay, no, natapos yung araw na walang nagkasakit sa ating pamilya, nakatapos tayo ng araw na hindi tayo nagutom, nakakain tayo ng sapat, nakatapos tayo ng araw na ligtas tayo, no, walang malakas na bagyo, no, kahit ngayon kasalukuyang dumaranas tayo ng matinding tag-init, no, pero sa kabila no, nakakaraos tayo araw-araw, hindi tayo halimbawa, hindi tayo katulad ng iba na walang masilungan. So, ito yung mga araw-araw na pangyayari sa buhay natin na dapat nating ipagpasalamat. So, yung nakakahiga ka sa isang kwarto na may aircon, malaking bagay na yun. Blessing yun, hindi ba? Kasi yung iba, no, ibang mga kapatid natin, ibang mga bata, namamalimos sila sa gitna ng kali, no? Sa ilalim ng tirik na araw. So, yung mga yon, yung may maayos kang gamit na nakakapasok ka, may maayos kang sapatos, ito yung mga simpleng mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. Yung simpleng ginhawa na nararamdaman natin, yan ay biyaya mula sa ating may kapal. So, material man o hindi, ito ay ating dapat na ipagpasalamat. So, maraming paraan para maipakita yung ating pagpapasalamat sa Diyos. So, tingnan natin kung ano-ano ba yung mga paraan upang maipakita natin yung pagmamahal at pagpapasalamat sa Diyos. Okay, una, palagi ang pagdarasal sa Diyos upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Hindi ba? Lagi tayo nagdadasal, pagising sa umaga para sa biyaya ng buhay, bago umalis ng tahanan para sa ligtas na biyahe, no, pasasalamat bago magsimula ang klase para sa humingi tayo ng gabay, no, na matutunan natin yung mga aralin sa loob ng klase bago tayo umuwi para sa ligtas na pag-uwi sa ating mga tahanan, at iba pang mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang natatamo at natatanggap natin. Pangalawa, pakikisa sa mga gawain sa simbahan o bahay dalanginan batay sa relihiyon na kinabibilangan. Ayan. So, yung mga nagvo-volunteer sa church, di ba? Kung anumang religion yung ating kinabibilangan. So, nagiging active tayo doon, no? Kapag may donation, nagdo-donate tayo. Kapag may mga feeding program, ang simbahan o yung inyong relihiyon na kinabibilangan, yan, pag may mga outreach program, nakikiisa ka, no, sumasama ka at tumutulong sa mga kapatid natin na nangangailangan. So, yung pakikiisa na yon, so, pagpapakita na yun ng pagpapasalamat natin sa puong may kapal. Siyempre, lagit-lagi paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. So, siyempre, walang sino man ang gustong malagay sa isang alanganing sitwasyon, lalo na maging biktima ng isang kalamidad, isang aksidente o isang hindi magandang sitwasyon. So, sa mga oras na ito, kailangan handa tayong tumulong, no, sa abot ng ating makakaya sa mga kapatid nating nangangailangan. So, hindi naman necessarily kailangan magbigay ng pera.
'Diba? Katulad ng nabanggit natin, no, yung moral support, pagdamay, pagdarasal para sa kanila. So, yun yung mga bagay na pwede nating maibigay na tulong sa kanila. At ang mga ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon. Pang-apat, pangangalaga sa ibang nilalang. Okay, so ibang nilalang ng Diyos. O, halimbawa, yung halaman at mga hayop. Ayan. So, dahil pinagpuputol na natin ang mga puno sa kapaligiran, so ito na, tinatamasa na natin ang ganti ng kalikasan. So, dahil wala na tayo masyadong puno, napakainit na ng panahon. Diba? Kapag panahon ng tag-init, walang hangin, no? Na nalalanghap tayo, napakainit dahil kulang na tayo sa mga puno na nag-absorb ng carbon dioxide, no? Tapos sila naman nagre-release ng oxygen na nagpapaginhawa sa atin. Kapag panahon naman ng tag-ulan, laging baha kasi wala na ring mga puno sa kabundukan na sumisip-sip ng tubig. Kaya 'di ba malimit na tayo magkaroon ng mga landslide, no, ng mga pagguho ng lupa dahil wala nang kinakapitan yung lupa, no, wala nang mga ugat ng puno na sumasangga sa kanila at sumisip-sip ng tubig, no? Kaya ayan, no, dahil hindi natin inalagaan yung ang mga ibang nilalang o nilikha ng Diyos. So lalong-lalo na yung puno. Ngayon natin higit na nararanasan, no, yung benefits na naibibigay dapat ng puno sa atin. Ngayon natin kinakailangan. Kaso dahil sinamantala natin sila, no, kumbaga pinutol natin, ayan, tayo rin yung naapektuhan sa huli. So gayon din yung mga hayop, no, yung mga hayop na nilikha ng Diyos, dapat din natin silang alagaan. Bilang 5, pagiging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Sa bawat pangyayari ng ating buhay, maging masaya man o malungkot, huwag kalimutan na sa ating pagpapasalamat. So ating nabibigyan din diin ang ating pananalangin. Ayan. So kailangan maging humble tayo, no, sa lahat ng pagkakataon. So sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, masaya ka man o malungkot, huwag kalimutang magpasalamat. Sa kabila ng kalungkutan mo, magpasalamat dahil nakakaya mo, no? Hindi ka bumibigay. Nagiging matatag ka, no? Yun nga lang, sabi nga nila, kapag talagang wala ka nang makapita, no, sa Diyos na lang tayo lumalapit. At sa pamamagitan nito, lumuluwag yung ating pakiramdam, no? Pakiramdam natin na i-release natin yung bigat ng ating kalooban. Gumagaan yung kalooban natin at nabibigyan tayo ng panibagong pag-asa para tumayo ulit, lumaban ulit sa buhay. Ayan. So, laban lang tayo ng laban. So, kahit anong pagsubok, sabi nga, walang problema hindi natin kayang lutasin. Walang problemang walang solusyon. Lahat yan may solusyon. So, kailangan lang nating maging matatag at laging sumampalataya sa Panginoon. Sa iyong murang edad, kailangan mong palaging magpasalamat sa Diyos sa bawat biyayang iyong natatanggap, katulad ng pagkaing naihahanda sa hapagkainan, mga damit at gamit na iyong natatamasa, bahay na iyong natitirhan at iba pang mga biyayang iyong natatanggap. Higit kayong mapalad kaysa sa iba, kaya naman dahil higit tayong mapalad, no, matuto rin tayong mag-share o magbigay sa iba, no? Kumbaga kailangan mapagbigay tayo, no? Kung sa abot lang ng ating makakaya. So, di naman sa pilitan yon, no? Kumbaga, kung kaya lang tumulong. Ayun. Okay. So, ito pa isa, dahil sa pagpapasalamat, iyong binubuksan ng iyong puso sa marami pang biyayang dumadating. So, ang ganda nito, no? Kapag nagpapasalamat tayo, binubuksan pa natin yung ating puso, yung ating buhay para makatanggap pa ng mas maraming biyaya. Isang mahalagang gawain din ng pagtulong sa iba. Pagrespeto at pagmamahal sa kapwa ay malaking pagkakakilanlan
ng iyong puso, buong pusong pasasalamat sa Diyos. So, yun nga, no, kumbaga, hindi maselan si Lord. Lahat ng ginagawa nating mabuti sa kapwa, lahat ng ginagawa nating pagtulong sa kapwa, lahat yun ay pagpapakita ng pasasalamat natin sa Kanya. Kumbaga, wala siyang hinihingi sa ating kapalit kung hindi yung tumulong tayo sa kapwa, mahalin natin yung ating kapwa, at kalingain natin sila. So, ganoon kabait yung ating Panginoon. Okay, so dahil dyan, magkakaroon tayo ng gawain. So, panuto, basahin ang mga nakatalang katangian sa unang hanay. Yun na makikita nyo sa mga susunod na slides. Mula sa ikalawang hanay, lagyan ng check ang katangian na iyong ginagawa at X naman ang mga hindi. Okay. Ayan, so ito, halimbawa, sama-samang pagdarasal para sa kaligtasan ng lahat at malampasan ng pandemya o mga problemang kinakaharap. So, i-check mo kung ginagawa mo, X naman kung hindi mo ito ginagawa. So, ganun din sa mga susunod. Narito yung ikalawa. Sinusunod ang mga paniniwala at gawin ng relihiyong kinabibilangan. Bilang 3, tumutulong sa paglilinis ng bahay upang maiwasang magkasakit ng COVID-19 o iba pang mga sakit. So ngayon laganap ang pertussis, no, yung whooping cough, no, although hindi naman siya, kung nabakunahan naman ay hindi naman magiging malala, pero kahit pa, no, kailangan tayo maging maingat. Ayaw na nating maulit muli yung nangyari noong nakaraang pandemya. Bilang 4, iginagalang ang panrelihiyong paniniwala ng ibang tao. Bilang 5, nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang dumarating sa iyo at sa iyong pamilya. Okay, para sa ating pagtataya, sagutin ang 2 tanong na ito. Una, batay sa resulta na ipinakita sa talahanayan, masasabi mo bang ikaw ay nakapagsasabuhay ng pagmamahal at pasasalamat sa Diyos? Paano mo nasabi? Ayan, so paano mo nasabi yun? At bilang 2, bukod sa mga nabanggit na kilos sa itaas, ano pa ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal at pasasalamat sa Diyos? So, napakarami pa, di ba? Napakarami. So, maglista ng mga gawain na yon, no, na pwede mong gawin. Okay, at dito na nagwawakas ang ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig at harinawa tayo ay magkita muli, no, sa susunod na linggo. So sana sumubaybay ka pa sa ating mga susunod na aralin. So maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!